Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! Fuel subsidy para sa mga tsuper at operator ng jeep hindi na matutuloy ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bunsod ito sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Pagsira sa higit ₱9 na bilyong halaga ng ilegal na droga sa Tarlac, ipinasa publiko ni Pangulong Marcos. Vintage bomb mula World War II natagpuan sa Nueva Vizcaya. Submersible drone na natagpuan sa Calayan, Cagayan, isinuko sa otoridad. At watawat ng Pilipinas na iwinagayway sa Antique noong 1898 na preserba ng isang residente. Balik normal na umano ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya sinabi ng Pangulong Marcos na wala na munang fuel subsidy para sa pampublikong sektor ng transportasyon. Narito ang report. Ang sinasabi namin, hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. Hindi na matutuloy ang fuel subsidy ng pamahalaan na nauna nang tinitingnang solusyon para abatan ang oil price hike, bunsod ng girian sa pagitan ng Israel at Iran. Paliwanag ni Pangulong Marcos, balik dati na kasi ang presyuhan sa kada bariles ng langis dahil sa ceasefire. Umakyat ng $79 per barrel, bumaba ulit. Pagkatapos na announce ang ceasefire, bumaba ulit ng 69 kung saan siya nanggaling. So far, there's no effect. There is no significant effect on the economy. Ang grupong Manibela unang nagpahayag ng pagkadismaya. Looking forward pa naman ang mga ito sa subsidiya. Una nang sinabi ng Department of Transportation kahapon na kasado na ang fuel subsidy para rito. Patuloy ngayong hinihinga ng All TV News ng pahayag ang DOTR. Sinabi pa ng Pangulo na ang binabantayan na ngayon ay ang price gouging o yung mga mananamantala at magtataas presyo kahit hindi naman tumaas ang presyo ng langis. Pero sa kabila nito, matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang 24 na oras na sana'y ceasefire ng Israel at Iran kahapon, tila hindi ito nangyari at nagpalitan pa rin ng putukan ang dalawang panig. Bagay na lubos na ikinadismaya ng US President. They didn't have to unload, and I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. Nagtuturuan ngayon ang Israel at Iran na kapwa sinasabing lumabag sa ceasefire agreement ang isa't isa. Sa pagkadismaya ng US President, wala na ring kalinawan ngayon kung may ceasefire pa bang mangyayari o wala. Nasa The Hague, Netherlands ngayon si Trump para sa NATO Summit na binubuo ng mga bansa sa Europa at North America na mayroong military alliance. Para hindi na umano ma-recycle o maibenta pang muli, sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagwasak sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa Tarlac. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Para matanggal ang alinlangan ng publiko sa paghawak ng ilegal na droga ng pamahalaan, ipinasa publiko ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagwasak sa lagpas 1,000 kilo ng shabu na kamakailang nasa kamay ng otoridad kaninang umaga. Personal na sinaksihan ng Pangulo ang incineration o pagsusunog ng 1,530 kilos ng iba-ibang klase ng ilegal na droga sa Clean Leaf International Corporation, isang waste management facility sa Barangay Kutkut sa Capas, Tarlac. Tinatayang nasa 9.5 billion pesos ang halaga ng ilegal na droga. Malaking porsyon nito ay mga shabu packs na magkakahiwalay na natagpuan ng mga mangingisda sa karagatang bahagi ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Ayon sa Pangulo, gusto niyang tiyakin ang pagkawasak ng mga ilegal na droga dahil hindi anya lingid sa kaalaman ng publiko na kung minsan ay nare-recycle o naibebenta muli ang mga nakukumpiskang droga. Dahil kailangan tiyakin natin
na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa, na makuha, ibang i-report. At, alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari na nakikita natin. Sa harap ng Pangulo, isa-isang pinasok ng PIDEA agents ang naglalakihang shabu pack sa chamber ng pasilidad. Saka ito siniled ng mga tauhan ng Waste Management Facility. Maya-maya, nakita na ng Pangulo na nag-aapoy na ang loob ng chamber na unti-unting sumisira sa mga droga. The chamber's temperature will be raised to 700 degrees Celsius, which is hot enough to destroy all of the active elements within the drug. So after nainit na 700 degrees Celsius, it will not be shabu anymore, it will not be marijuana anymore, it will not be any drug anymore. Hindi na talaga, sirang-sira na ito. Higit 24 oras ang gugugulin para tuluyang masira ang mga iligal na droga. Matapos ang pagsusunog, magkakaroon ng on-site confirmatory testing ang PIDEA para matiyak na fully destroyed na ang mga ito. Dagdag pa ng opisyal, pinag-aaralan pa ng Dangerous Drugs Board kung may iba pang pamamaraan sa pagwasak ng mga iligal na droga na mas madali at mas bukas sa publiko. Wala kaming tigil sa pagsasaliksik kung ano pa ang proseso na mas madali at mas open sa publiko para yung duda ba, mawala na yung duda kasi may mga ilang mamamayan pa rin tayo na nagdududa na yung lahat ng nakumpiska, na-seize, hindi lahat umaabot dito sa incinerator plant. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Mga latest na balita sa probinsya sa mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Sa Nueva Vizcaya, nahukay ng isang magsasaka ang isang vintage bomb sa kanyang sakahan na pinaniniwalaang hindi sumabog noong World War II. Ayon sa Santa Fe PNP, sa lakas ng ulan sa lugar ay lumitaw ang unexploded ordnance na may bigat ng 1,000 pounds na agad na-report sa Provincial Explosives NK9 Unit. Kailangan ng matinding pag-iingat sa pag-ahon sa bomba dahil buo pa ito, ganun din ang bigat nito at tulas ng daan dala ng ulan. Sa Cagayan, isang hinihinalang submersible drone ang isinuko sa Cagayan kaugnay sa Project Spice ng gobyerno. Ayon sa Cagayan Provincial Police, may markang nasabing drone na Giabot na gawa ng GIA Robotics Incorporated na ginagamit sa mga environmental monitoring, research at aquatic data collection. Taglay nito ang antena, propeller at radar na nagpapahiwatig na remote control dito. Nasa kustodiya ito ngayon ng pulisya at isa sa ilalim sa masusing pagsusuri para malaman ang pinagmulan nito na posibleng banta sa seguridad ng bansa. Nawala ng malay ang isang lalaki matapos na ma-hit and run kahapon sa kasagsagan ng kapistahan ni San Juan de Bautista sa bayan ng Kalibo. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nabundol ng puting van ang biktima kung saan agad itong tumakas pagkatapos ng aksidente. Malakas ang pagkabundol sa biktima dahilan upang bigla itong mawala ng malay. Kaagad na nagresponde sa pinangyarihan ng aksidente ang mga rescuer at isinugod sa ospital ang biktima. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station upang mahuli ang driver ng van na tumakas. Era J. Brianes para sa All TV News Channel 2. Watawat na iwinagayway ng mga sundalong Pilipino laban sa mga Kastila ang natagpuan sa Antique. Alamin ang kwento sa mabilis na balitang hatid ni Andy Narce mula Kalibo Cable News. Ibinahagi ni Antiqueño History Professor Edbert Cabrillos nitong Lunes, Hunyo 23 ang mga larawan ng isang lumang watawat ng Pilipinas na pinaniniwala ang kauna-unahang bandila na iwinagayway sa labas ng Luzon matapos ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Sa post ni Professor Cabrillos, ito ay iwinagayway ni General Leandro Follion at ng kanyang mga tauhan sa Inyawan na ngayon ay bayan na ng Libertad noong September 21, 1898. Ipinakita ni Norma Abello ng iniwang sulat ni Juan Abellion, anak ni Colonel Robert Abellion na preserba na nasabing watawat, na ito aniya ang orihinal na watawat na ginamit ni General Follion sa dalampasigan ng Libertad noong 1898 at iwinagayway ni Juan Abellion sa araw ng Kalayaan noong 1967. Ayon kay Cabrillos, magsasagawa sila ng beripikasyon at pagsusuri
upang matukoy ang pagiging tunay ng nasabing bandila. Nakatakdaan nilang umpisahan ng makasaysayang investigasyon para mapatunayan ang kwento sa likod ng nasabing watawat base sa mga dokumento at mga taong magpapatunay sa pinagmulan nito. Higit pa niya ito sa isang simbolo kundi pamana na naghihintay para makumpirma para maging parte ng kasaysayan. Andy Narce para sa All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.